Okay, so again, good day everyone. No? So this time we focus on the global perspective of uh, strategic management, right? So the global perspective of strategic management recognizes the interconnectedness, no, and interconnectedness of business, no, and markets across the world, and emphasizing the importance of considering international factors in strategic decision making, no, and of course in a global context of a strategic management, no, uh, it acknowledges the increasing interconnectedness of economies, no, markets, uh, and culture worldwide. So we consider about the international expansion, multidimensional operations, global competitive dynamics, cross-cultural management, risk management and political stability, global supply chain management, ethics, and social responsibility. And to give us more details about the topic, let us all welcome our presenter. Thank you po, Dean, for that introduction. So together with Miss Grace Sister and Miss Rasa Vera Fortu, our topic covers about global perspectives in strategic management. So, hindi siya mag-next. Ayan, okay. So, when we talk about global perspective, so majority of us will think about globalization. So, it is the word used to describe the growing interdependence of world economies. As mentioned nga ni din po kanina. So, it talks about the relationship between world economies, global cultures, and populations. So, you are talking about the relationship among business establishments, not in a local setting, but in a multinational level. So, in here, global yung approach natin or yung buong mundo na yung pinag-uusapan natin. So, now globalization is a very wide or topic, broad scope. So, for this session, I will just focus on 3 areas. So, topic 1 is about market entry strategies in global markets. This will talk about the strategy, tactics, approach, or methods on how a business can enter the global market. So then topic 2 is about product localization for global markets. So in here, we will deal on once you've entered a global market, so how would your products be marketed and how it will adapt to the local setting. And lastly is the pricing strategies in international business, wherein dito naman yung question is, how much can you offer your products in a international environment? So for the first topic is the market entry strategies in global markets. So what are those strategies? So there are a lot, but in terms ng mga common lang, I will just cover 3 major strategies. I know most of you have read or learned about different market strategies, but in here I will just highlight 3 main market entry strategies. So first is the exporting. So when we say exporting, you're in a local country and you are selling goods to another country. So now the question is,
bakit ka mag-export? So number one, it promotes new growth opportunities overseas. So of course, additional market yun. And number two, less risky and more profitable to export existing products. So in here, once you, kumbaga, once na pasok ka na sa isang market, yung pagde-develop ng new product mo, hindi mo na siya kailangan gawin. So you have your own product, you can just simply sell your product to your target market. And because it is less risky and more profitable, it is easy for you to set up a new company kung mag-export ka na lang. The number three is, ano pa yung mga seasonal products mo? So may time na malakas ka sa local market mo, and may times na syempre hindi mabenta yung products mo dito. So kailangan mo ng another source of revenue. So dyan pumapasok ang exporting. So let's say halimbawa yung product mo is sa isang clothing company, jacket. So syempre yung mga jacket mahina yan kapag summer season dito sa Philippines. So you can look for countries na yung season nila is taglamig. So you can market, can export your product there. Then another thing is, syempre baka sa ibang countries, or tawag natin less competition overseas. So sa ibang countries, hindi pa nag-exist yung product mo. So more or less, wala kang competitor doon, or mas maliit or kakonti yung magiging competitor mo dun sa product mo. Then, syempre, kung meron niyang mga pros, ano yung cons niya? Number one, of course, sa risk natin is yung cost. So ano-ano yung mga selling expenses natin na mai-incur when we resort to exporting. So number one dyan, of course, yung tariffs, taxes, regulation fees, and mga custom duties. So number two is supply chain disruption. So this involves logistic concerns. So since ita-travel mo yung goods mo, so paano kapag halimbawa may mga disruptions katulad ng may bagyo, mga calamities, or simply yung mga change sa regulations or mga policies, diba? Foreign policies. Then non-payment by importer. So dito since nag-i-import tayo, isa sa risk dito yung non-payment ng importers. Kasi syempre, normally, hindi siya cash basis. So may chance na hindi ka kaagad makakolekta kung sino man yung contact mo dun sa country na yon, or sino man yung importer mo. So sa exporting kasi, syempre as an exporter, meron kang kausap na importer na kung sakali hindi ka mabayaran. So next, market entry strategies is licensing and franchising. So dito naman, there are two parties involved, si licensor at saka si franchisor. So dito, ayan, si licensor or franchisor and si licensee or franchisee. So normally, ang setup sa ganitong klaseng strategy is itinuturo ni licensor yung paggamit ng trademark at paggamit ng products niya sa licensee. So ang kapalit nun syempre, meron tayong tinatawag na royalty payment or even share sa revenue. So ngayon, ang question is, bakit? Bakit tayo mag-enter into a license agreement? So unang-una syempre, sa part ni licensee, it obtains a competitive advantage while the licensor obtains inexpensive approach to access to a new market. So dito kasi si licensee hindi na siya mag-iisip ng system or ng process or magde-develop ng product kasi established na siya. So competitive advantage na 'yon on his or her part. So sa part naman ni lessor,
syempre inexpensive na siya. So kasi binibigyan mo na lang ng rights si licensee or franchisee dun sa business mo. Na ang kapalit naman nun syempre magigain ka ng revenue from the royalty payment. So doon naman siya magigain as income. So then sa last is yung scarce capital, import restrictions, or government restrictions. This often makes the only way a firm can market internationally. So dito, wala kang capital. So kung ikaw si licensor or sa franchisor, so limited lang yung capital mo to para makapasok internationally. So maganda dito kasi wala nang cost sa part mo. So meron nang mag-establish para sa'yo. So the next yung import sa restriction. So example niyan halimbawa dito sa Philippines, yung mga foreign companies siya, meron silang mga limited or restriction sa mga other industries na pwede silang mag-engage. So dito sa licensing agreement, so pwede yung local, so yung mag-operate. Pwede yung local ang mag-operate ng business mo. So ano yung mga risk? So number one, so is syempre happy sila sa kita kasi si licensee is a franchisee, magbabayad yan ng royalty sa licensor. So si licensor naman syempre dun siya makakagain na siya ng income. Kung ba mapa-profit niya na yung business niya. Then next is entails a long-term commitment. So usually kasi ang ganito under contract yan, may 3 years, may 5 years, may 10 years. So depending on kung ano yung nasa contract nyo. Then, if a licensee fails to successfully reproduce a licensed product, or if the licensee markets licensed products ineffectively, it could tarnish the original product's brand image. So dito naman, syempre, ito yung mga kinakatakutan ng mga may-ari ng mga business na nagve-venture sa ganitong type of business. Kasi syempre, ikaw, quality yung products mo, pero kapag halimbawa na ipasa mo na siya or nabigay mo yung right sa iba na i-operate yung business mo sa ibang setting, so may possibility na yung quality is bumaba or inappropriate or ma-mismanage yung operation. So it definitely will affect your business. So next is yung last natin is direct investment. So dito naman sa direct investment, so meaning yung isang company, magtatayo siya ng another company at gagawin niya yung subsidiary. So ibig sabihin, another company siya sa ibang bansa. So dito, when we say engage in full-scale production and marketing, so dito magtatayo siya ng another planta, office, or mag-hire siya ng mga tao. At syempre, siya din mismo yung mag-ooperate sa ibang setting nga lang. So dito naman sa direct investment, so since full-scale production siya and marketing, so bakit maganda na ito yung ito yung dito tayo mag-venture. So number one is to directly own manufacture and marketing of subsidiary overseas. So dito maganda siya kasi you have the overall control. You have the overall kung paano mo siya i-manage, kung paano mo siya i-establish. So nasa iyo yung control over the business. So and at the same time pag direct investment, so mas aggressive yung approach natin. So dito importante na yung decision making mo ay nasa iyo lahat, and at the same time dapat maging wise ka pagdating sa pag-direct investment. So kasi dapat aware ka, maingat ka sa mga strategies na gagamitin mo. Higit importante, syempre dapat naaral mo yung market na pagdadalhan mo ng business mo. Kasi of course, malaki din yung risk na kapalit. So number one siya, of course, larger investment. Ayan. And second is you have
to read a complete understanding of business condition and customs in a foreign country. So yun yung mga risk. Kaya dapat dito, inaral mo, may backup ka ng study before you venture in this kind of business. So next is product localization. So dito naman, may story behind dito sa product localization. So yung kwento nito is nakapasok ka na sa global market. So ngayon, paano mo naman siya ima-market or paano mo ima-market yung products mo or services? So ang pinaka-main or pinaka-pwede mong gawin is what we call product localization. So ano yung product localization? So ito yung strategy mo para i-adapt yung ino-offer mo na products or services sa specific target market. So i-adapt mo siya culturally, yung language ng mga customer mo. So it's as simple as that. Ano daw yung mga kasama doon sa kailangan mong i-localize? So first, of course, is lahat. So includes everything. So yung language, yung user interface, technical documentation, even yung marketing mo. So marketing materials mo, dapat i-localize mo siya. So sa advertisement, example dito, kunwari ay halimbawa sabon, yung business mo is, ang product mo is sabon. So sa Philippines, okay lang na pinapakita sa mga advertisement yung taong naliligo. Pero kapag sa Japan naman, hindi siya pwede. So yung mga ganong customs and cultures, so yon, so i-adapt mo siya dun sa kultura nung country na pagdadalhan mo ng products. So next is to make the product feel as if it is were designed specifically for the target market. So dito, syempre, ipapa-feel mo sa target market mo na your product is intended for them. So yung sole purpose ng product mo is para sa kanila. Ayun, 'di ba? Ayan. So next, another example nito sa product localization is si Nike. So yung product nila is, meron silang mga products na yung may mga flag ng mga countries, ganon. So for example, halimbawa sa kanila, yung Lebron na shoes. So dito, yung sa Lebron na sapatos, meron silang tinatawag na mga Asian edition. Ayan. So para ma-cater nila or ma-adapt nila yung kumbaga, yun nga yung intended for that target market. Ayan. So under product localization, meron tayong mga types. So we have cultural, linguistic, hardware, and software. So these types of product localization are interconnected sila. So hindi siya basically separate from each other. So sa cultural, you include yung expressions, symbols, and user experience. So example nito si Netflix. So 'di ba, kapag nagsusubscribe tayo sa Netflix, yung landing page niya, kinukuha niya yung yung mga preference mo, ano yung mga madalas mong pinapanood, ano yung gusto mong genre, ano yung gusto mong theme. So dun pa lang, because of their data analytics, so nako-customize na nila yung mga user suggestions or yung mga user recommendations nila para sa'yo. So mas personalized sa customer nila yung mga products na i-offer nila. So yun siya sa cultural. Then next, yung example natin is Airbnb sa linguistic. So dito naman, so yung language translation. So si Airbnb, sa system nila, they have 62 languages. Pag gumamit ka ng Airbnb, so ayan, may language translation sila na which yung mga customers nila makaka-adapt using their program or yung kanilang app. Ayan. Then next is si Agoda naman for hardware and software. So localizing the
user experience for ease of use and functionality. So kagaya ng nasabi ko, interconnected sila sa bawat isa yung mga types ng product localization. So si Agoda naman dito, halimbawa pag inopen mo yung Agoda na app, so isasuggest niya yung kung ano yung mga local areas or yung kung anong malapit dun sa sinesearch mo na item. So halimbawa, nagsa-search ka, 'di ba magbo-book ka ng accommodation. So halimbawa Cebu City. So lalabas na diyan yung kung ano-ano yung mga areas na pwede mong mga choices na pwede mong pamilian within Cebu City. So hindi siya yung halimbawa Cebu City yung sinesearch mo pero lalabas diyan ay mga Ilocos or other areas in the Philippines. So specific siya yung binibigay niya na kung ano yung need nung customer niya. So yun yung ibinibigay niya. So dito din ino-offer so yun yung tinatawag natin na ease of use. So dito sa pag nilocalize mo siya, so kumbaga madali siyang gamitin. Ayan. So with comes naman sa functionality, so si Agoda din when you check yung mga prices nila, so 'di ba, Matic yung currency kung sa Philippines ka peso 'yan, kung nasa abroad ka US, so dollars ganyan. So kumbaga yung functionality niya is localized or kumbaga naka-adapt siya dun sa kung sino yung intended target market niya. Ayan. So bakit importante ang product localization? So number one is to remove language and cultural barriers. So ano yung mapapansin niyo dito sa ano natin, sa picture natin? So it's a menu. So usually tayo since sa product localization, halimbawa yung Japanese restaurant. So kung nag-ooperate na siya dito sa Philippines, so merong language translation as you can see kasi 'di ba hindi naman lahat ng mga or majority sa Filipino can read yung language ng ibang country. So yan, meron na siyang translation. So yan kaya kung mapapansin niyo diyan, yung mga international cuisines natin, meron na siyang mga language translation sa mga menu nila. So, kahit din sa ibang bansa naman, so, ayan, so, since universal language natin is English, so local dialect nila, then nakatranslate siya into English. So, other products din, yung mga manual natin, ng mga products, so, nakaano yan, kung mababasa natin yung mga manual, iba-ibang language yung nandun. So, ayan. Then next is quicker time to market. So, 'di ba? Ayan, example natin si McDo. So, ano ba yung ginawa ni McDonald's? So, si McDonald's, di naman talaga siya nagda-develop lagi ng mga bagong products. Kumbaga, may existing products na yan, may existing menu na yan. Pero, iti-tweak niya yan or i-customize niya yan depende sa kung nasaan yung local setting nung kanilang business or nung kanilang establishment. So, 'di ba ang McDonald's natin ay saan ba siya galing? So, galing siyang US. So, nung dinala siya sa Philippines, nagkaroon na siya ng rice na menu. 'Di ba sa abroad, wala namang mga rice, ganyan. So, ang meron sa kanila is more on mashed potato, potato. Pero nung nag-establish na sila dito sa Philippines, so since ang mga Pinoy, yan, mahilig sa rice. So, nag-include sila sa menu nila ng rice para mas madali nilang ma-market yung products nila. Next is increase customer base quickly. So, good example is si IKEA. So, dito si IKEA is galing naman siya sa Sweden. So, it is a Swedish company. So, yung products niya, as we all know, mga furnitures, ayan. So, nung nag-operate siya sa ibang bansa, nilolocalize niya yung production or yung specification ng ng mga products niya into a local setting or kung saan naka-base yung kanyang mga customer. So, ang ibig sabihin niyan, halimbawa,
sa China. Halimbawa, mag-market ng IKEA yung products niya sa China. So, yung sa China, maliliit yung mga bahay nila doon. So, syempre, yung mga furniture nila, dapat maliliit din. Compared sa US na malalaki yung bahay, malalaki yung ano. So, i-customize nila yung specifications ng product nila doon sa local setting nila. So, kung sa China, mas maliliit yung furniture na ibinebenta nila. Kung naman sa US, mas malalaki yung mga products na ibebenta nila. So, kaya siya customer based kasi syempre hindi pwedeng mong sabihin na ito yung product ko, bilhin nyo to. Hindi ganon. So, kumbaga, para mas lumaki yung customer base mo, i-adapt mo or i-adapt kumbaga para mas malaki yung customer base mo, you need to customize or personalize your products. So ngayon si IKEA meron na rin siya dito sa Philippines. So since na alam na natin siyang i-market, nakapasok na tayo, tapos alam na natin siyang i-market. So paano naman yung magiging pricing strategies natin dito? So ayan, may iba-iba tayong pricing strategy na pwedeng gamitin. So number one is the cost plus pricing. So dito naman basically gumastos ka, yung cost mo, papatungan mo lang siya ng certain percentage or markup. So yun na yung magiging selling price mo. 'Di ba? So saan siya madalas na ginagamit? So more on construction and service firms. Kasi sa construction and service firms, naka-base lang sa cost plus magma-markup sila. So halimbawa, sa construction company, so ang cost niya ay nasa 1 million. So ang offer price mo is 2 million. So kasi naka 100% markup ka. Then sa consulting firm naman, ganun din, kino-compute dito yung salary ng mga staff. Then, tapos mag-a-add na lang sila ng certain markup or margin. So, anong maganda doon? Of course, madali lang siyang i-cost. Madaling kunin yung selling price kasi consider mo lang yung cost and dadagdagan mo lang ng markup. So, ano naman yung cons? So, it does not incorporate the value to the customer. So, hindi mo na kino-consider yung value ng product mo pag nabuo. Yung total value na lang niya. Kasi, kumbaga, dito, halimbawa, pwede mo naman pala siyang ibenta ng mas mahal. So, yun yung ibig sabihin na does not incorporate the value to the customer. So, next is competitive pricing. So, meron tayong iba-ibang pricing sa competitive pricing. So, we have cooperative pricing, aggressive pricing, and dismissive pricing. So, sa cooperative pricing naman, dito, ang ano lang yan, usap-usapan lang, kwentuhan lang ng mga magkakalaban na companies. So, best example natin yung mga gas stations. So, kung mapapansin nyo, hindi nagkakalayo-layo yung mga pricing nila. So, may difference lang, like parang mga centavos, ganyan. Pero, magkakalapit lang yung mga pricing nila. Kasi, dito nag-uusap-usap na sila kung magkano yung magiging price ng mga product nila. So sa aggressive pricing naman, so dito naman matinding labanan ng mga competitors. So basically ganun. Dito kasi pababaan or padamihan ng quantity yung i-offer mo sa market. So, example nito yung mga basic commodities. So, for example, kung mapapansin nyo, yung mga advertisement natin sa mga, halimbawa, sabon again, sa mga sabon. So, di ba, ang tagline dyan ng ibang mga companies is, mas pinadami, mas pinamura. Ayan, di ba? So, pababaan ng presyo ng kanilang mga produkto. Then, sa dismissive pricing naman, so, do not react to what your competitors are doing. So, dito, wala kang pakialam sa mundo. So, basically, confident ka sa product mo. So, kung magkano mo siya i-price is depende yun sa'yo,
So, hindi nagmamatter ang external environment pagdating sa pricing ng product mo. So, example niyan yung mga premium or high-valued products. So, example na syempre dyan yung mga Apple products. So, dyan, di ba, sa Apple products, napipredict na natin kung magkano nila pinepresyohan yung ano nila bago pa ilan, 'di ba, bago siya i-launch or sa launching, ayan, nakaano na kung magkano yung presyo ng product nila. So, ano naman yung mga pros and cons under competitive pricing? So, sa cooperative, so easily to adjust. So, kaya kung mapapansin nyo, weekly, nagbabago-bago yung presyo ng gasolina natin. So, ayan, madali lang siyang i-adjust. Sa aggressive naman, dito may competitive advantage. Yun, syempre, yung mas mababa yung cost ng product at malaki yung margin niya. So, kumbaga, kaya niyang laruin or kaya niyang ibigay sa mas mura kasi um, malaki yung, kumbaga sabi nila, malaki yung PC mo. 'Di ba? Pagdating sa yung business mo, malaki yung PC mo, so kaya mo siyang i-adjust pababa para makalaban ka sa market. Ayan. So sa dismissive pricing naman, offers market leadership protection. So ikaw yung market leader. So normally ikaw pa nga yung magiging benchmark ng ibang companies. So ano yung cons niya? So sa cooperative pricing, it focuses too much on what others are doing. So dito ang problema, kapag yung gusto mong magtaas ng presyo, hindi mo basta siya kayang magawa. Kasi, di ba may usapan na kayo or nag-uusap kayo, i-consider mo kung ano yung napag-usapan ng ng group nyo bago ka mag-change ng pricing. So, yun siya. Then, sa aggressive naman, of course, dito, mas lower prices can bring financial troubles if volume dips. So, syempre dito, since pababaan nga kayo, so, patay yung negosyo mo kapag maliit syempre yung margin mo. So, di ba, pwede ka malugi. Ayan. The next is the dismissive pricing naman, ignoring competitors may leave you vulnerable to surprises in the market. So dito, hindi mo alam, so or pwede kang ma-surprise sa takbo ng market. Kung halimbawa, biglang may sudden change sa market, may lalabas na mas high-tech, mas sophisticated na technology. So, na hindi ka aware. So, yun, pwede kang ma-surprise dito na magkaroon ka ng unexpected na competitor. So, next is price skimming. So, dito naman, high price at first, then lower it over time. So, dito mag-start ka ng mahal, tapos habang tumatagal, nagmumura na yung products mo. So, common example dito is yung mga pharmaceutical companies. So, lalo na pag may mga new development silang product na kailangan ng may mga new develop sila na mga gamot, ganyan. So example diyan yung mga vaccines. So during COVID, 'di ba? Sobrang mahal ng mga COVID vaccines natin. So nung lumabas siya, it ranges sobrang taas. Pero ngayon, hindi na siya masyadong nabebenta or kung ba binebenta na lang siya ng mas mura. So, ang pros nun, syempre, high prices mo kasi ginagamit siya to cover yung cost and mahal yung R&D kasi. 'Di ba? So, mas mataas siya kasi kailangan mong mabawi or cover yung cost ng R&D. So, ang cons naman dyan, so pag na-copy na yung produkto mo, syempre, biglang bababa na yung presyo. Yun siya. Then, we have penetration pricing. So, dito naman, mura ka naman mag-uumpisa, tapos pamahal na ng pamahal yung products mo. So, usually, ino-offer siya ng mura para kagatin ng market. So, ito yung parang entry-level pricing mo, introductory price, kumbaga. So, dito, ang tendency, hinahayaan mo na yung market mo, ang tendency niya ay bumili sa'yo, ma-experience na yung product, and mag-shift siya sa'yo. Then,
ano yung pros niya. So, syempre, para mas motivate mo yung consumer na sa'yo bumili. Then, ang cons is, so, price wars and too low prices can become the norm. So, ang problema dyan yung price wars, and syempre, magiging mahirap mai-adjust yung price mo pataas. So, value-based pricing naman is perceived value is primarily based on how well it's suited to the needs and wants of each customers. So, dito, minimeasure mo naman yung value. Kung sa cost plus, ang focus mo ay yung cost. Dito naman, yung value ng product. Ano yung ino-offer ng product mo? So, medyo mahirap lang dito kasi mahirap i-measure yung value ng product. So, example niyan yung technology at saka sa food. So, sa technology, ng mga computer gadgets, 'di ba? Kasi 'di ba may mga certain value or kumbaga kung para saan nila gagamitin or may specific intended purpose yan sa customer. So, example ng mga gadgets natin, yung mga PSP, 'di ba? Valued product. Mahal siya kasi 'di ba, ano yung ino-offer niya dun sa mga customer nila, ba? Entertainment. So, ang customer diyan kahit magkano, kahit mahal siya, binibili siya kasi nandun yung needs. Ina-address mo yung needs ng customer mo. Yun, halimbawa mga customer mo na may or with regards to entertainment. So, yun yung preferences nila. Then, sa food naman, syempre, example dyan, yung, kung familiar kayo, yung steak ng Wolfgang. So, di ba, na balitaan na panood natin kung gaano kamahal yung steak sa Wolfgang. Pero, dahil, kumbaga, premium product siya, kahit na napakamahal niya, so, kinakain pa rin siya or tinatangkilik pa rin siya ng mga tao. For experience, diba? And yun talagang, yun yung tinitingnan, yung ano yung value para sa customer nung product na ino-offer mo. So, pros is, bakit siya beneficial? So, beneficial siya syempre pag value-based pricing is, kasi yung value niya sa market, kung 'di ba kung high valued siya, kung madami yung nagde-demand ng ganitong product. So syempre beneficial siya, pwede kang magtaas ng pricing mo. Yan. Regardless na kung magkano yung cost mo o kung halimbawa maliit lang yung cost mo pero siya ay in demand or booming or yung value niya is ganun kahalaga sa mga target customer mo. So mabebenta mo siya ng mas mahal. So mas kikita ka. Kasi lower lang yung cost mo pero you can price it on a higher price. So example din dito yung mga uh, artisanal na goods, yung mga designer items, ayan, yung mga painting, syempre, yung mga furniture, yung designer furniture, 'di ba? Magkano lang yung cost ng mga materials na yon, pero syempre dahil sikat yung designer noon, ganyan, so nabebenta siya ng mas mahal. So ano naman yung cons niya is not beneficial for all products where differentiation is not a key variable. So ibig sabihin lang dito, pag yung pagkakaiba-iba ng product mo, hindi naman yung pagiging iba ng product mo sa nasa market ay hindi naman nagmamatter sa customer mo. Yun. So hindi mo naman siya pwedeng magamit. Ayan. And ayan. And yun po yung kinover natin sa mga topics ko. And other topics related to global perspective po will be continued by Miss Grace Sister and Miss Rosa Forte. Thank you po. Continue lang. Happy morning, classmates. Happy morning, Dean. So, my report is about opportunities and risks in emerging economies. To start,
the content of my report is the definition of emerging market, opportunities in emerging market, risk in emerging market distribution and supply chain management in global operations, brand advertising and promotional strategies, and the brand building and management in diverse culture. To start, emerging market. So ano ba yung emerging market? So nag-start ang emerging market na last 1981 wherein merong isang employee ng bank na gusto niyang makakuha pa ng mga clients sa mga developing countries. So parang ang pangit daw kasi ng dating pagka developing countries yung ilalagay nila as title. So doon sila nag-focus na maging emerging market siya. So what are emerging market? So these are the market of countries that are in the process of transformation and markets of countries that are in transitional phase between developing and developed country status. So hindi lahat is qualified na tawagin na emerging market. So we have here the examples of some of the countries na under siya ng emerging market. So we have the BRICS. So it's Brazil, Russia, India, China, and South Africa. And then meron din si Mexico, Nigeria, Turkey, and Indonesia. So bakit nga ba sila na-qualified as emerging market? So dito is nakikitaan sila ng opportunity na makapag-contribute sa financial and global success ng kumbaga globally. So si Brazil is nakikitaan siya ng global competency sa engagement niya with manufacturing, marketing, and engineering. While Russia, India, and China is merging in manufacturing. So, bakit nga ba sila, ano yung consideration? Bakit sila napasok doon sa emerging markets? So, number one is, how much yung city earnings nila? Number two, how diverse exports are. So, hindi lang ibig sabihin, gaano na ba sila kalawak pagdating sa exports. And then, kumbaga, gaano nakalawak yung kanilang financial systems. So, may growth na ba? Ano ba yung progress? So, yan yung mga consideration, bakit sila nakasama dun sa emerging market. So, ibig sabihin, sila yung mga country na merong nakikitaan na pwede pang ma-develop and nasa develop stage na siya na pwede pa siyang umangat. Yeah, so finding opportunities in emerging markets. So number one to consider, conduct thorough market research. Bakit kailangan natin ng mag-conduct ng market research? So changing world order, with the increase of global power comes domination of global stock market. So importante na sinesearch natin yung papasukin nating market before tayo nag-drive into investments. Number two is partner with local companies. So dito kanina nakikita na natin kay Ms. Camille yung importance ng mga locals. So dito sa locals is kailangan may constant eye ka doon sa market itself. So hindi ibig sabihin na parang paano mo kasi maiintindihan yung market kung puro kayo foreign na nag-i-invest. So kung walang local, hindi nyo makikita ano yung mga pros and cons ng meron doon sa isang specific na area of investment nyo. And then, mas mabilis mag-reach out. Kung nandyan na, meron kang investment or partnership with locals, mas mabilis mag-reach out dun sa mga target markets mo. Kasi mas pwedeng kakilala nila or somehow mas mabilis mag-expand yung referrals and parang pag meron kang mga advertisement, since locally siya, para yung culture is matatap mo siya kaagad. So, regional differences, dun mo din makikita ano ba yung per region, 'di ba? Parang Philippines, 'di ba? Meron tayong Luzon, Visayas, Mindanao. So, kung ikaw you're partnering with Metro Manila and then hindi mo nakikater sila Visayas and Mindanao, so hindi malalaman kung ano ba yung differences. Hindi naman ibig sabihin na si Manila is ganito yung needs niya. It would be the same needs for Mindanao and Visayas.
So, yun po yung importance ng partnership with local companies. Number 3 is, we have also to focus in innovation. Siyempre, lahat naman nag-evolve. Lalo na ngayon na sa fast pace po tayo ng technologies. So, from time to time, hindi po pwede na nakastagnant yung mga process natin, yung mga ginagamit natin. So, we have to focus also of innovating our business para makasunod tayo sa trend. Kung ano na ba yung in ngayon. Siyempre, di ba parang example, dati text messaging lang yung mga marketing promotions natin. So ngayon, meron na tayong Facebook, meron na tayong mga Vivers, meron na tayong ang dami-daming platform na po pwede and medyo mas visual na siya, na nakaka-entice na sa mga prospect customers natin. Number 4 is we have to be patient. Siyempre, hindi naman lahat ng nag-invest is nag-earn agad ng success story. So we have the trial and errors, and then yung iba naman, merong very stagnant yung lakad ng business nila. Example, may mga companies na hindi ganun kalaki agad yung na-generate nila na returns dun sa mga investment. Say for example, nag-invest sila ng 1 million dun sa company, hindi siya agad-agad na within a month is na ibabalik. So, merong parang, yung iba is, kumbaga, 1% lang yung growth for this month. Tapos, parang unti-unti, pero pataas. So, be patient na nandun ka dun sa emerging markets na yun para if bigla siyang nag-boom is nakapag-establish ka na nung iyong, kumbaga, place mo doon sa market na yun. So, consider the risk. It is very important na sa lahat ng business opportunities and business ventures natin is we have to consider the risk. Ano ba yung mga, kumbaga, ano yung negative side ng investment na to? Therefore, para doon natin masasabi na mapaghahandaan natin siya. Yung mga future risk na yon or yung mga kakaharapin natin is meron na tayong solution or kung hindi man, napaghandaan natin siya para hindi siya maging super effect dun sa mga ventures natin. So next is, what are those risks in emerging market? So number 1 is political and regulatory risk. So ano ba to? So government intervention, so 'di ba yung mga political instability natin or meron siyang mga new regulations. So parang minsan dito is nahihirapan yung investors natin to cater kung ano yung mga needs ng government. So ito is one of the reasons din na bakit nawawalan tayo ng mga investors kung hindi nagmamatch dun sa government intervention natin yung mga political instability ng isang country. So number 2 is economic risk. So dito is yung currency rate natin. Example, 'di ba si US in dollar pag sa peso ka is parang 50 something. So dito is syempre yung currency rate natin nakakapag-create din siya ng mga depende sa bansa. So possible merong mga low returns, tapos papasukan pa ng inflation. So unstable yung monetary policies natin. So yan yung mga nakapaloob dun sa economic risk natin. For financial risk naman, dito nakikita yung transparency. So, importante na merong transparency ang isang business kasi dito natin makikita kung talagang kumikita or talaga bang napupunta sa isang company lahat ng profit and kumbaga yung transparent siya from the day one movement until sa kung ano na siya ngayon para nakikita natin may kita ba talaga or ano pa ba yung kailangan natin ditong saang area yung medyo mahina. So para dun makapag-focus ang isang company. So number 4 is the social and environmental risk. Dito, for the social is insufficient and unreliable market and business information. So parang
dito is hindi siya masyadong napag-aralan. So yung social is yan yung kanina is about dun sa mga markets natin. So for environmental risk naman, baka hindi swak dun sa mga environmental na policy ng isang company yung mga um, yung focus ng pag-i-investan mo. So number 5 is legal and governance risk. So sorry, dito is pumapasok yung mga like Russia, merong war or corruption. So, yung geopolitical risk natin, so dyan siya napapaloob. So, syempre, pag meron, di ba, like, merong mga war na hindi pa natatapos or meron mga incoming na corruptions pa dun sa countries, nahihirapan din makapag-generate talaga ng profit ang isang investors. So, next is the efficient versus responsive supply chain. So dito is, 'di ba, aware naman tayo kung ano yung process ng supply chain. Pero dito is meron siyang pagkakaiba. Ano yung merong responsive strategy. So sa yung ano natin is typical is raw materials, pupunta siya kay supplier, tapos papunta siya kay factory, distribution, tapos si retailers na, and then si consumers. So kung lalagyan natin siya ng pagiging responsive and strategize natin yung supply chain natin, so magkakaroon na siya ng mga lead times. So from supplier, gaano siya kabilis mapunta sa supply para yung supply niya is mapunta sa production store, and paano natin mamimit yung demand ng customers natin. So dito is hindi lang siya merely on the supply chain, pero we are also considering na dito yung expectations, lead times, and delivery of goods to end user with quality. So kumbaga dito is meron lahat siya mini-measure na. Kasi kung titingnan lang natin yung flow ng supply chain natin, parang doon lang siya papasok sa kung kailan siya mamimit, doon lang siya mapupunta kay consumer. Unlike kung meron siyang lead times, so alam natin kailan tayo magbebenta, alam natin kung ano ibebenta natin, and alam natin kung kailan natin siya masiserve globally. Lalo na yung mga global operations natin, syempre dadaan yan sa maraming 'di ba? Yung may mga customs pa, kung mag-i-import tayo, and then from there, ano na ba yung next na saan na ba siya ulit dadaan na distribution channel bago siya makarating dun sa mga outside consumers natin. So importante na naiintindihan, 'di ba? Parang si Shopee lang 'yan or si Lazada lang 'yan. Meron silang delivery lead time. 'Di ba? Meron tayong mga suppliers like overseas, mga ganon. So, si end user, alam niya na kung kailan niya dapat aantayin yung parcel niya. So, same thing with the supply chain na dapat aware ako kailan ba siya available, kailan dapat yung raw materials ko ba is kailan makakarating kay supplier ko, and then kailan ko siya ma-manufacture para ma-market ko siya, and then ano yung mga distribution channels ko na mapapabili siya, and then si retailers kailan ko siya i-shout para ma-entice ko na yung customers ko bago pa man sila makakapag-proceed doon sa overall serving doon sa customers natin. So next is the global advertising and promotional strategies. So the marketing strategies, ito interconnected siya. So wala siyang katapusan. Kasi parang every now and then we have to innovate ourselves. So iba-iba din yung demands ng current market versus after 10 years, iba na yung magiging demands niyan. Like example, way back, 'di ba? Parang nung nag-start si iPhone, may iPad Shuffle, meron lang tayong iPhone 4S, meron lang tayong 2 gig or 4 gig, tapos
napunta tayo sa 32, nag-expand tayo sa 64, and now it's not enough, 'di ba? Napunta na tayo sa 256 and the 512 MB. So parang hindi naman yearly, pero uh, as the economy rises din, syempre mas nagiging madami din yung demands and mas umaangat din. Kaya importante na yung marketing strategy natin is always on top. So number one natin dyan is analyze the market. Lalo na kung nag-global ventures na tayo, it is very important na alam natin ang market natin para malaman natin ano ba yung ibebenta natin or ano ba yung i-venture natin dito, which is magiging advantage on our end also as investors. Number two is analyze competition. So example, dito na lang, i-analyze natin yung competition like Ayala and SM. So, si Ayala is naglalagay siya, 'di ba? Katabi niya si SM. So, why? Kasi pwedeng na-analyze nila na meron ng foot traffic si SM. So, hindi na ako mahihirapan to market my mall. And then, yung mga um, tao na napupunta sa SM is may option to do the uh, to do also the checking dun sa price versus kay Ayala. So, analyzing competition, dito mo makikita kasi how competitive or ano yung mga kailangan mo to be competitive. Kasi sa marketing strategy, ang focus mo talaga dyan, maging number one ka lagi. Ahead one step ka or two steps from the competition. Kasi kung nandun ka lang sa area na nakastagnant ka, definitely, magiging obsolete ka na pagdating ng 5 years. Ganun. So, marketing research, it is very important na we do our marketing research para maintindihan din natin ano pa yung mga potentials. So, ano pa ba yung mga kailangan ko? And ano pa yung mga market na pwede kong itap? So, doon tayo makakapag-create ng better opportunity doon sa mga potential market na pwede nating madala doon sa business natin. And then, we have to define the marketing mix. So, dito sa marketing mix is, ano ba yung i-cater ko? Senior citizens ba? Um, mga bata ba? So, yung mga millennials ba yan? Or yung mga Gen Z na ba yan? So, iba-iba yung marketing mix natin. So, we have to consider din talaga na kung gusto nating makuha lahat ng market na yon is kailangan yung mga marketing strategies din natin or yung enticement natin like sa mga advertisement natin is naka for all siya. So example, meron siyang 'di ba, yung mga pang senior, may mga creatives ka doon, ano ba yung kung ako senior, ano yung i-expect ko na pwede kong ma-enjoy? Kasi hindi naman lahat, 'di ba? Pwedeng nandun pa sa physical activities na meron yung isang in-offer. Kasi kunyari matanda ka na, syempre nandun na sa point na hindi mo na kaya yung mga physical activities. So, ano naman sa'yo? Relaxation activities, which is nagki-cater tayo, 'di ba? Yung mga malls natin, may mga sinihan, dun sa mga gustong mag-relax lang. Meron din naman tayong mga gyms dun sa mga physically fit na gusto, 'di ba? Yung yun yun. And then kung gusto naman mga magmo-malling lang, so ito naman yung different mix ng markets natin. So financial analysis, it's very important na haluan natin ng financial analysis yung marketing strategy natin. Kasi magkano ba yung budget natin? 'Di ba? It's very dapat kino-consider din kasi mamaya ang ganda-ganda ng plans mo but the company wala siyang budget for that marketing advertisements mo or marketing para ma-put up siya into reality. So all your plans is hindi naman mag-generate ng magandang result kung hindi siya financially capable na lagyan yon ng funding. So importante na nandun din tayo sa what is our financial capability kung gagawin natin yung ganitong strategy. So, after nyan, review and revise. So, kumbaga, triple check para makita natin ano ba ang
ano pa ang pwede or ano yung redundant dun sa ginawa nating study. So, eliminate, simplify, and syempre kung ano yung pinaka the best, yun na yung kumbaga, i-consider natin na ila-launch natin siya sa market natin. So, we have also to understand our customer. Syempre, it's very important na nakikater natin yung needs ng customers natin. So, 'di ba? Para saan ba yung business? Yung business naman is about, 'di ba? Nag-invest tayo for the end users, so which is our customers. So, pagka hindi natin naintindihan what are the needs, ano yung kailangan nating i-serve sa customer natin, definitely wala din tayong magiging customers. So, 'di ba? Katulad niyan si Jollibee. So, si Jollibee, kahit malit yung manok, kasi nakukuha niya yung Pinoy flavor. So, binabalik-balikan pa rin siya ng mga consumers. 'Di ba? Yung mga consumers nagrereklamo na maliit na yung chicken or hindi na ganito yung katulad dati. But still, ang dami-dami pa rin yung market or ang dami-dami pa rin yung customer. Kasi nakuha niya yung loob emotionally, 'di ba? Nakukuha niya yung mga bata. So, yun yung market niya. And then, dahil nakukuha niya yung loob ng mga bata, syempre, yung mga bata na yun na market niya is may mga parents. Kasi hindi naman yung mga 3 years old, 5 years old, hindi pa naman nila kaya alone. So, kumbaga, meron na siyang market for mga bata and nakukuha pa niya yung market ng mga parents. So, yun po. And then, cycle lang siya, paulit-ulit lang siya. So, para after 5 years, after 10 years, nasisecure mo pa rin yung trend and lagi ka pa rin on top doon sa mga bagong strategy na pwedeng ma-come up din ng mga competitors mo. So next is building management in diverse culture. So we have here the brand management. So, syempre, pag sinabi mong brand, it says with, 'di ba, impression on the company. Example, pag sinabi mong bench, 'di ba? We have sila mga lingerie, yung mga pabango, mga bags. Pero pag sinabi mong Starbucks, 'di ba? Kumbaga, quality coffee and parang may entice ka na kagad. So, that's the power of the brand. So, kailangan yung brand mo is merong strong impression. So, yung logo mo parang lagi siyang nakashout. So, di ba? Sabihin mo na lang kay Starbucks. Diba? Pag sinabi mong Starbucks, no question eh. Kahit mahal siya, parang lahat is gusto siyang puntahan. And then for others na talagang nakakaluwag-luwag is 'di ba? Yun na yung coffee time nila and at the same time, doon na rin kasi pumapasok yung relaxation time nila. So for the value proposition, we have to consider dun sa value proposition, ano ba yung value ng isang item na to or isang brand na to para bibilin ko siya. Say si iPhone, sobrang mahal niya. Pero bakit pag nilaunch siya is almost sold out na siya palagi? So what is its value proposition? Syempre yung nandoon siya sa value na um, magagamit ko siya, tapos the durability itself. And then, with regards sa yung market na kinikater niya, which is normally yung mga employees, 'di ba? And then mga boss natin. So, mas nagiging friendly sa kanila yung mga usage noon. And mas secured kasi si iPhone. Siyempre, kung ang gumagamit is mga nasa high-end valued na rin ng mga tao, mas secured yung information na kinikater ni iPhone. So, yun din yung sinashout niya. Kaya, marami pa rin talaga yung bumibili. Bukod sa nandun tayo nagka-follow sa trend din. Siyempre, iba pag naka-iPhone ka. So, actually, the price is, kung meron siyang value, kung nakikita ng customer yung value ng isang item, minsan yung price is hindi na siya ganun ka nagmamatter. Sa example, sa mga damit, 'di ba? We have Uniqlo, H&M. So, ano ba yung kaibahan niya? Mahal siya compare sa mga nasa dep store. Pero, bakit siya
bakit siya mas pinipili ng mga consumer? Kasi it's not about the price na yung tinitingnan nila eh. Though at some point nakaka-encourage siya na tumingin pag naka 50 off, 30% off, but still yung customer is pinipili, comfortable ba to? Maganda ba yung quality nito? Doon pa rin sila babalik doon sa value proposition ng isang item natin. And then the product benefits. So dito na 'yon. Gaano ako comfortable pagka sinuot ko to, 'di ba? Lalo na ngayon summer. So kung ako ba ay magsusuot ng mga medyo yung makakapal na damit, syempre hindi siya nandun sa trend na meron ngayon. So the product benefits, ito yung touch point na bakit kita kailangan, 'di ba? Isa pagdating sa mga items natin. Bakit ko ba 'to kailangan? So that's the product benefits na dapat touch point siya ng customer para hindi na ako mag-iisip, ito ba ay mahal, ito ba ay, kumbaga, ito ba ay worth. Pero pag nakita mo na kasi yung benefits niya and swak siya dun sa pangangailangan mo, definitely, yun na agad yung nasa isip ko. So, when we say customer service naman, it's very important din also na as brand management, yung company is not only focusing on the item itself, but also on the customer service and the after sales of the product. Kasi, example, bibili sila, tapos, after, kunyari hindi nila magustuhan, tapos, wala na silang way para ibalik. Or, pag may problem yung item, hindi na sila nakikater. Example na lang sa customer service ng, 'di ba, yung sa mga cellphones. Pagka bumili ka sa mga kiosk, 'di ba, ang after niyan is ikaw na yung magpapaayos. Unlike sa mga malalaking companies na meron silang service centers. Example, yung mga sabi mo na mga motor din, 'di ba? Meron silang mga kinikater na um ano tawag dito, yung repair center. 'Di ba? Nandun ka na din mismo, if in case na magkaroon ng problem yung motor mo, doon ka na din mismo pumunta kung saan ka bumili and they will assist you dun sa repair na kailangan mo. So, kumbaga, hindi din siya hassle. Um, Mag-i-invest ako sa iyo, bibilin ko yung product mo, at sinisigurado naman ng company na yung customer service, pag nangailangan ka, is magtatatak din siya sa iyo. So, marketing techniques to increase the perceived value of a product line or brand over time. So, si brand management is kumbaga ito ay kinikater niya yung um, buong impression mo, not only dun sa item, but the company itself. Parang pag sinabi mong yun nga si Starbucks. Ano ba si Starbucks actually, pag meron kang complaint, automatic pinapalitan naman, pag valid yung complaint mo, nagpapalit sila agad ng coffee without any other, parang ang dami-dami pang kailangan i-explain sa customer. Pagka may concern yung customer na hindi siya na-i-deliver, so hindi na sila yung katulad ng ibang department na parang i-check muna namin, bakit ganito, ganyan, ganyan. So sila, on the customer side, sinesettle na muna nila. And internally, siguro, doon na sila nag-check ano ba yung nangyari. Pero si customer is talagang 100% na-fulfill na yung kailangan niya doon sa complaint niya. Kumbaga, nasolusyonan na nila. And then, down the line, baka doon na yung process nila kung paano nila naman nasisingil sila riders, bakit hindi to natuloy, yung ganyan. So, yun po. It's very important na when we put up our business, kailangan alam natin yung brand management natin. And then, kailangan pagka parang i-expand natin siya, we have to balikan natin yung marketing strategy para makuha natin yung swak na culture for diversification. 'Di ba? Hindi naman kasi lahat 'di ba sa ibang country hindi rin successful si Starbucks kasi nga hindi naman yun yung taste ng ibang
tao. So, in different countries, may iba-iba tayong preference. So, it is very important na yung brand natin over time is talagang magpuproduce din siya nung benefit for iba-ibang segments ng markets natin. So, yun lang po for my report. Next po is to si Miss Vera to further explain po yung topic natin. Thank you po. Good morning po. Nakikita niyo na po yung screen. So, Ayan, so, ayan, thank you po. Ayan, so to continue po yung topic namin, yung report ko naman is about adapting strategies for diverse markets. So ito po yung mga topics na i-discuss ko. Yan. So una, what is diverse market? Then yung factors to consider in analyzing consumer behavior in international markets. Then examples of diverse market. Then yung adapting strategies for diverse markets, digital marketing and e-commerce in global business. And lastly, yung crisis management and reputation protection in the international market. Yan. So kanina po sa report ni Miss Grace, na-mention na niya or napahapyawan na niya yung diverse culture. So para mas maintindihan natin, let us define ano ba yung diverse market. So yung diverse market, kung i-imagine natin, para siyang market na makikita mo na doon lahat. All kinds of people with different backgrounds, beliefs, jobs, and ways of life. So yung mga tao, pwedeng may bata, pwedeng may matanda, pwedeng may mataas ang income, merong sakto lang, meron din namang mababa. Then they speak different languages, may iba-ibang traditions, may iba-ibang mga preferences in terms of maraming bagay. So sa diverse market na to, businesses have to understand and respect all these differences. So kailangan yung products and services nila na i-offer dapat may appeal sa lahat. Meaning dapat may iba-ibang options yung mga target customers or clients nila. And yung advertisements nila dapat naiintindihan, lalo na kung iba-iba nga yung languages na ginagamit. Next naman po is yung factors to consider in analyzing consumer behavior in international market. So unang-una na dyan, syempre yung cultural factors. So under ng cultural factors, nandun yung values and beliefs ng mga tao, customs and traditions, language and communication, tsaka symbols and meanings. So una, dun sa values and beliefs, so syempre, yung values and beliefs, malaki yung impact niya in terms of preferences ng mga consumers. Kasi syempre, yung mga values nila, yung mga paniniwala nila, kahit gaano pa kaganda yung marketing strategy mo, hindi yan basta-basta nababago or hindi mo sila basta-basta na mai-influence or mako-convince. Next naman po is yung customs and traditions. So halimbawa, sa isang country or sa isang area, meron silang mga gift-giving practices. For example, pag Chinese New Year, so yung mga Chinese, namimigay sila ng mga tikoy, and iba pang Chinese delicacies. And halimbawa din, isa sa mga traditions is yung dietary preferences. Halimbawa, hindi ko makain ng pork dito sa isang country na to. Next naman po is yung language and communication. Siyempre, kung merong language barrier, hindi ka naiintindihan. So sabi nga, kahit gaano pa kaganda yung advertisement mo or kahit kumuha ka pa ng pinakasikat na endorser para sa isang product, magiging useless pa rin yun. Kasi yung communication, merong hindrance. Hindi ka nila naiintindihan or hindi nakakarating yung message na gusto mong iparating sa kanila. Next po is yung symbols and meanings.
Dito naman, this may vary across cultures, yung mga symbols na ginagamit, colors, kasi iba yung, kumbaga yung symbol, iba-iba yung pwedeng maging meaning, depende sa lugar. So halimbawa din, sa mga Asian countries, so common na ginagamit na symbol, yung mga dragon, yung mga araw. So yun. Next naman po is yung economic factors. So, nandyan yung income level, economic development, exchange rates, and pricing. So, pagdating sa income level, syempre kung mataas yung income ng isang tao, mataas or malakas din yung purchasing power niya. So, mas madami siyang mabibili, spending habits niya mas madalas, and yung purchasing power niya is nakadepende kung gaano kalaki or kaliit yung kinikita niya. Next naman po is yung economic development. So kanina nasabi ni Miss Grace yung tungkol sa emerging markets. So kung emerging pa lang, mas priority ng mga tao yung mga basic needs. While dun sa mga mas developed na market, nakakabili niya sila ng mga premium products o kaya naman mga luxury goods. Next naman po is yung exchange rates and pricing. So particularly to sa mga imported na goods. So kung may fluctuation sa currency, so syempre directly meron siyang impact sa purchasing decision ng isang customer or ng client. Kasi kung halimbawa tumaas yung exchange rate, so yung product na gusto niyang bilhin, pwede rin siyang magmahal. Kasi syempre, ina-adapt kung magkano yung exchange rate ng currency na yon. Next po is social factors. So, nandito yung family structure, social class, and reference groups. So, sa family structure, halimbawa sa culture ng isang country, sa isang family, meron doon na isang member na siya yung nagde-decide sa lahat. Kumbaga siya yung nagpapalakad sa isang pamilya. So, siya yung sinusunod ng lahat, lalo na in terms of finances. So, sila yung nasusunod in terms of sa paggastos. Sila yung mas nagde-decide. Next is yung social class. So, iba-iba yung preferences. Pwedeng high-end, pwedeng low-end, and iba-iba din yung consumption patterns. Pwedeng madalas mamili, pwedeng once a week, or pwede rin naman na once a month. Next po is yung reference groups. So, nakaka-affect yung mga, so tayo, di ba, nakaka-apekto sa purchasing decision natin yung mga tao sa paligid natin. Example, yung mga celebrities and influencers. So, nakaka-influence sila sa madaming tao. Kaya usually, yung mga sikat and yung mga magaganda ang reputation, sila yung kinukuha ng mga companies as product endorser. And halimbawa naman, yung celebrity na kinuha is na-involve sa isang dispute or sa mga scandal, so immediately pinapalitan sila kaagad kasi nakaka-apekto sila sa image nung product or service ng isang business. Next po is yung psychological factors. So nandito yung perception and attitudes, motivation and Maslow's hierarchy of needs, and yung learning and memory. So dito naman, yung perception nila regarding sa products is depende sa culture na kinalakihan nila or sa ugali na meron sila. So halimbawa, kung lumaki sila sa isang culture or sa isang family na medyo matipid, so eventually pagtanda nila, madadala rin nila yung culture na yun. So kapag sila naman, yung time naman nila na mag-lead ng family, pwedeng ganun din yung i-implement niya na perception or ugali pagdating sa sarili niyang family. Next po is yung motivation and Maslow's hierarchy. So yung hierarchy of needs, di ba? Meron yan. So ano ba yung mas priority na bilhin? Basic needs ba or luxury goods or yung mga premium na goods? Next po is yung legal and regulatory factors. So each country, syempre, iba-iba yung mga batas na ini-implement, iba-iba yung mga batas na sinusunod ng mga tao. Halimbawa,
in terms of consumer protection, in terms of advertising, product standards. So yung mga batas tungkol dyan, pwedeng magkaroon ng impact sa marketing strategies and product pricing ng businesses. Next po is yung technological factors. So, syempre, ngayon, sabi nga, digital age na. So, each country, iba-iba yung pag-adapt niya in terms of digitalization. So, pwedeng yung sa mga mas developed na country, mas sobrang high-tech na sila compared sa atin na nasa mga third world countries. So, yun, dahil din sa digital adaptation, nakaka-affect yung interaction nila sa mga businesses or sa mga sellers, and nakaka-affect din yun sa purchasing decision nila. Then last po is yung environmental factor. Dito yung climate and geography. So dito naman kino-consider yung for example, yung climate. Sa malalamig na countries, syempre iba yung preferences nila pagdating sa clothing. So mas mabenta doon yung makakapal na jacket. Kung nag-snow, mas mabenta yung mga footwear na appropriate sa snow. Unlike dito sa Pilipinas, so yung mga ganong klase ng damit or sapatos, mas hindi siya masyadong nabebenta or nabibili. Yan. So, dito sa mga factors na to, merong mga iba't ibang ginagamit na para ma-analyze or merong methods of analysis. So, una dyan, yung pagkakandak ng surveys and interviews, then yung observational studies, and yung pag-a-analyze ng data or data analytics. So, para mas maintindihan natin yung behavior ng consumers sa particular na country na to, yung purchasing power nila, and yung preferences nila. So, by considering these factors and yung paggamit ng tamang research methods, businesses can develop effective marketing strategies na kumbaga sakto or appropriate sa country kung saan sila mag-offer ng products nila or services. Yan. So, example ng diverse markets is yung metropolitan cities, or in short, yung tinatawag natin na So, ano pa yung pag sinabing metropolitan cities? Sila yung large and densely populated na urban area. So, yung malaki yung effect nila in terms of economic, cultural, and social aspects sa isang region or country. Or in short, kumbaga, sila yung nagdadala sa isang region or country or sa isang lugar. So examples ng metropolitan cities ay New York, London, or Tokyo. Kasi yung mga nakatira dito, various or iba-iba yung cultural backgrounds na meron sila, iba-iba yung income level, and iba-iba sila ng lifestyle. So, di ba, kumbaga iba-ibang lahi na yung nandun din. Merong Asian, merong European, yun. Another example din po is yung online marketplaces. So, di ba kapag sa e-commerce platforms, so lahat na ng pwedeng itinda, lahat na nandun. And lahat ng type ng customers, bata man, matanda, babae, lalaki, kaya na nilang i-access yung mga e-commerce platforms nila. So, kumbaga, nadi-disregard na yung geographical and cultural boundaries. Next po is yung global travel industry. So dito naman kumbaga diverse din yung types ng travelers. Merong backpackers lang, merong luxury tourists, meron namang for business purposes yung travel nila, meron namang kumbaga yung family nila, mamamasyal lang. So depende, iba-iba yung purpose. And syempre, iba-iba din yung preferences nila, and nakadepende din yun sa budget nila. So, di ba, kapag sa mga airline, merong mas preferred na economy class lang, meron namang mas preferred na business class.
Then last example din po is yung regarding sa food and beverage industry. So dito naman, 'di ba, may iba-ibang cuisine depende sa preference ng mga tao. So pwedeng may Asian, merong may Mexican food. Yan. So depende rin, meron ding buffet, merong fast food, or meron ding fine dining. So kumbaga, iba-iba siya. Kumbaga depende rin sa dietary preferences ng target na customers mo, or yun nga, depende sa cultural traditions nila. Yan. So next po is adapting strategies for diverse market. So ano ba yung mga iba-ibang strategies para ma-penetrate natin yung diverse or iba-ibang market or iba-ibang types ng market? So una, yung pag-adjust ng pricing tactics. So 'di ba, nakita na natin yung in terms of economic factors. So syempre, yung pricing natin pwedeng okay siya pagdating sa country na to, then pag dinala mo siya sa Pilipinas, pwedeng hindi matangkilikin or hindi bilhin ng mga tao kasi namamahalan sila. So depende yan sa economic situation ng country. Kasi yon nakaka-influence siya sa purchasing power ng isang individual or ng isang customer. Next po is yung localized marketing and communication methods. So kanina rin po nabanggit na siya ng mga previous reporters natin. So yung communication is sobrang importante para maintindihan ka ng target na consumers mo. Halimbawa, gagamit ka ng mga local celebrities para yung mga tao mas makarelate sila sa product na binebenta mo. Kasi syempre, kung local celebrity, mas sikat siya sa country na yon, so mas kilala siya ng mga tao. Kumbaga, mas nai-influence niya yung mga tao doon sa specific country na yon. Next is modify distribution routes. So dito naman po, pwedeng makipag-tap sa local wholesalers, then yun nga yung paggamit ng e-commerce platforms, and yung pag-modify ng supply chain procedures. Next po is make adaptations to organizational structures and management methods. So dito naman, kailangan makakonform ka sa cultural norms and work conditions locally or dun sa country na yun. So dapat yung leadership style mo mas flexible, yung communication standards mo depende sa lugar, and yung decision-making process mo. So dapat depende sa country, depende sa area, doon mo siya i-base or doon mo siya or i-adapt mo siya doon. Then, promptly adapt to alterations in regulatory landscapes across several regions. So ito naman, dapat i-adjust natin yung legal frameworks or compliance standards natin para ma-ensure na nakakasunod tayo or compliant tayo sa rules and regulations ng countries kung saan mo ibebenta or i-aalok yung products or services mo. Yan. Next topic naman po is about digital marketing and e-commerce in global business. So, ano ba yung mga advantages ng e-commerce or digital marketing in terms of global business? So, syempre, una-una na dyan yung global reach. So, pagdating sa e-commerce or digital marketing, mas malawak yung nare-reach ng halimbawa ng mga social media, sa email. So mas kumbaga hindi mo na kailangan physically pumunta dun sa lugar na yon para ikaw mismo yung magbenta. So sa e-commerce pa lang, pag-post mo nun, sobrang dami na nang makakakita. Kumbaga internationally pwedeng makita yung products or services mo. So kumbaga nga
online platforms allows businesses to sell their products or services to customers anywhere in the world. Kumbaga, nabe-breakdown niya yung geographical barriers. Next po is targeted marketing. So sa targeted marketing naman, di ba yung mga halimbawa sa Facebook, meron siyang mga data analytics na pwedeng gamitin ng mga businesses in terms of customer segmentation. Then nakikita din doon, di ba, kung gaano kadalas binivisit yung page mo, ilan na yung likes, ilan na yung share. Yun. So, yun. Kumbaga, or kaya naman, yung marketing strategy mo, mas localized siya. Para mas ma-enhance yung customer engagement and syempre, mas makakabenta ka. Next po is brand awareness and engagement. Yan. So sa digital marketing naman, so mas nagiging aware yung mga tao or yung mga customers mo dun sa product or sa brand na binebenta mo. Yun nga, nakikipag-tap tayo sa mga or nakikipag-partner tayo sa mga influencers, sa mga celebrities para para mas makilala yung brand na pinopromote natin. So pag sa e-commerce naman, mas kumbaga mas walang abala or mas seamless yung online shopping experience kasi nga isang click mo lang, isang search mo lang, makikita mo na doon lahat or mas makakapili ka sa mas madaming range ng mga products. Next po is yung localization. So yung pag-a-adapt ng marketing content, yung pag-a-adapt sa language ng isang specific country, and yung pag-adapt sa local culture nila. So yun, pagdating sa digital marketing, yan, pwede din, and e-commerce, so pwede din natin siyang magamit. For example, di ba, halimbawa, sa Lazada, yun. So isang click mo lang doon, kunwari naghahanap ka ng mga damit or sapatos, yun. Kumbaga di ba din sa interface sa Lazada, kumbaga gumagamit na rin sila doon ng iba-ibang languages or kumbaga may Filipino, may English. So para lahat ng types of consumers maiintindihan yung gusto mong iparating sa kanila. Next po is data-driven insights. So pagdating sa digital marketing, so may mga metrics yan. Ma-analyze mo yung website traffic, yung makikita mo kung ma-generate mo doon kung ilan yung bumili sa'yo, or nakikita mo din doon yung social media engagement. So ilan na yung likes mo, ilan yung shares, yung reviews, alin doon yung mga positive reviews, and makikita mo na rin doon yung mga hindi masyadong magagandang review sa product mo, so madali mo siyang maa-address. Pwede mong i-message directly yung client para mas maintindihan mo siya kung bakit hindi niya nagustuhan yung product na tinitinda mo. Next po is yung omni-channel integration. So ano pa pag sinabing omni-channel? So ito yung pwedeng mag-interact yung customers mo sa business kahit pa online man or offline. So sa digital marketing, 'di ba, pwede tayong mag-post. Kuwari, meron tayong sales promotion, pwedeng mag-post tayo na may discount, may naka-sale. And at the same time, yung mga clients natin, pwede natin silang i-email directly na sinasabi nga natin na meron tayong ongoing na sales promotion. So tayo naman as customers, kumbaga mararamdaman natin or ma-ensure na tayo na totoo nga meron nga siyang sales promo kasi bukod sa post nila, sa pages nila, nag-email pa sila sa akin directly. Yan. So next po is yung
customer service and support. Yan. So, kumbaga, ang mas madali na ang halimbawa pag nagkaroon ng aberya or nagkaroon tayo ng problem dun sa product na binili natin is mas madali yung customer service nila. Pwede kang mag-email sa kanila, i-report mo yung naging problema, or pwede ka namang mag-message directly sa page nila, sabihin mo kung ano yung nangyari. And yung mga businesses naman, madali nilang maa-address yung naging concern ng mga customers nila. Next po is about naman sa crisis management and reputation protection sa international market. So 'di ba? Yung reputation, napakahalaga niyan pagdating sa businesses, lalo na kung nag-ooperate ka internationally. Kasi syempre mas madaming risk, mas malaki yung risk kasi nga iba-iba yung culture nila, iba-iba yung tradition, so iba-iba din yung mga batas na ini-implement, and syempre yung iba-iba yung lugar. Kumbaga meron ngang geographical differences. So ito yung mga pwedeng gawin ng mga companies para ma-manage yung mga crisis na pwede nilang ma-encounter, at para masiguro na hindi masisira yung reputation nila sa international market. So una na dyan, yung proactive na risk assessment. So dito pa lang, ina-identify na kaagad ano ba yung mga potential na crisis or mga pangyayari na pwede nilang ma-encounter. Sa isang country, baka merong maging potential na political issues, merong mga economic downturns, or kaya naman pwedeng magkaroon ng mga cultural misunderstandings na directly pwedeng maka-affect sa business mo. So dito din, pumapasok yung dapat na yung compliance natin pagdating sa local laws and regulation para ma-mitigate yung legal and regulatory risk. Next po is yung crisis response plan. So kung na-identify na natin yung mga risk na pwedeng mangyari, so dito naman papasok yung planning. Anong gagawin natin in case merong risk, in case yung risk na na-identify natin is mangyari na nga siya. So dito sa planning, kasama dito yung mga roles ng mga tao, anong gagawin nila, responsibilities nila, and ano yung mga communication channels na gagamitin para ma-address properly yung risk na or yung crisis na nararanasan natin. So, dapat yung mga tao, tinitrain natin sila regarding sa cultural sensitivities and yung different communication strategies na appropriate doon sa country na yon kung saan tayo nagnenegosyo. Yan. Next po is swift and transparent communication. So, yung mga communication lines dapat palaging open with our stakeholders. Syempre, kasama dyan yung mga customers natin, yung employees, yung mga investors natin, yung media. So, mahalaga kumbaga, nagiging transparent tayo sa kanila in terms of ano na ba talaga yung situation ng business natin. So, dapat nag-update tayo timely during, lalo na kung may crisis na nangyayari, kung may mistakes tayong nagawa, ina-acknowledge natin and we apologize. And kino-communicate din natin sa kanila kung ano yung mga steps na gagawin natin para ma-resolve yung crisis na pinagdadaanan natin. Yan. Next po is localization of messaging. So dito naman, pwede tayong mag-designate ng local spokesperson para, kumbaga, mas kung local kasi, mas siya yung maiintindihan ng mga tao in terms of language nga. So mas madali siyang makakapag-communicate, mas effective yung magiging communication niya sa local media and
stakeholders. Then, next po is leverage digital tools. So, sa social media, pwede tayong mag-monitor sa mga social media channels natin and makikita kagad natin doon kung may negative feedback, may negative na sentiment yung customer na bumili sa atin. And syempre, mas ma-address natin siya agad-agad. Kumbaga, pwede nga real-time, pagka-message pa lang ng client or pagka-post nung review, pwede na natin siyang sagutin kaagad-agad para, kumbaga, yung dissatisfaction na naramdaman niya or na-encounter niya is matugunan kaagad natin. Next po is stakeholder engagement. So, kailangan meron tayong strong relationship sa mga stakeholders natin. Kasama na dyan yung sa government, yung mga partners natin, yung leaders sa community, para, kumbaga, kung magkaroon ng crisis, mas mataas or mas maganda yung support na maiibigay nila sa atin. So, halimbawa din, in case nga na magkaroon ng crisis, so mas ma-address natin yung mga concerns properly and mas ma-actionan natin yung crisis na na-experience natin. Then yung post-crisis evaluation naman, kasi nga 'di ba, learning process dapat siya. So proseso siya, hindi siya natatapos. So kumbaga lagi tayong nagkakaroon ng evaluation para malaman natin ano ba yung kailangan i-improve pa, saan nagkulang, saan nagkamali. Para yung crisis management process natin is ma-improve pa natin para in case magkaroon ulit ng panibagong crisis. So kumbaga iba yung way ng implementation natin. Hindi na mauulit yung mga dating ginawa natin na hindi masyadong effective. So, isang example po dito sa crisis management and reputation, yung nangyari kay Toyota nung mga late 2000. So, halimbawa, yung mga unit nila, yung RAV4, nagkaroon ng problem sa airbags, nagkaroon ng issues kasi sumasabog siya. So, syempre, pwede siyang makamatay or pwedeng mag-cause ng injuries dun sa mga customers nila na nag-purchase nung unit ng sasakyan. So yun. So kumbaga na-manage nila ng maayos, pinabalik, nagkaroon ng recall yung mga sasakyan na yun, and yun kinompensate nila yung mga customers nila na naabala nila kasi nga dun sa hindi magandang nangyari dun sa mga sasakyan na nilabas nila. So in summary po, effective crisis management and reputation protection sa international market. So nagre-require siya ng proactive planning, transparent communication, localized messaging, stakeholder engagement, and continuous evaluation and improvement. So kapag nagagawa natin or ini-implement natin yung mga strategies na to, so businesses can mitigate risks and ma-maintain din nila yung trust ng mga clients nila, ng mga customers nila, and maproprotektahan nila yung brand reputation nila across borders. Yun. So that ends our report po, and thank you po for listening. Okay, so thank you so much, no? Global perspective of strategic management recognize the interconnectedness of business and markets across the world and emphasize the importance of considering international factors in strategic decision making. So, strategic management in global context acknowledge the increasing interconnectedness of economies, no, market and cultures worldwide. So, globalization present both opportunities and challenges for organizations requiring strategic managers to navigate cross-border complexities such as international trade, cultural differences, and regulatory environments.
Global perspectives in strategic management involve exploring opportunities for international expansion and market entry. This may include strategies such as exporting, licensing, joint ventures, strategic alliances, mergers and acquisitions, and foreign direct investment. Strategic managers must assess the risk and rewards of entering new markets and develop strategies to compete effectively on a global scale. Many organizations in multiple countries, each with its own unique economic, political, and cultural context. Ano po? Strategic management in multinational corporation involves coordinating operations across diverse geographic locations while maintaining consistency in strategic direction and corporate culture. Because this requires balancing global integrations with local responsiveness to adapt to varying market conditions. Global perspective of strategic management recognizes the intensifying competition in the global marketplace. So strategic managers must analyze global competitive dynamics, identify key competitors, and develop strategies to gain a competitive advantage. This may involve leveraging core competencies, differentiating products or services, and pursuing innovation to stay ahead of their competitors. Global strategic management requires an understanding of cultural differences and their impact on business practices and decision-making, because as a strategic managers, you must navigate cultural nuances, communication styles, and value systems when operating in diverse international contexts. Building cultural intelligence and fostering cross-cultural collaborations are essential for success in the global arena. So operating in multiple countries exposes organizations to a range of geopolitical risks, including political instability, regulatory changes, economic volatility, and currency fluctuation. So if you are the strategic managers, you must assess geopolitical risks and develop contingency plans to mitigate their impact on business operation. This may involve diversifying operations, hedging currency exposure, and building resilient supply chain. Globalization has transformed supply chain management, with many organizations relying on complex global supply networks to source materials, manufacturing products, and distribute goods, distribute goods to customer worldwide. Strategic management involves optimizing a global supply chain for efficiency, flexibility, and resilience. Okay? Then, it includes leveraging technology, strategic partnership, and sustainable practices to enhance supply chain performance. Global perspective of strategic management emphasizes also the importance of ethical and socially responsible business practices in global context. Organization or company must consider the social, environmental, and ethical implications of their strategic decision, particularly in regions with diverse cultural norms and regulatory frameworks. Demonstrating corporate social responsibility and sustainability can enhance reputation, of course. It can mitigate risk, and of course, you can create long-term value of your stakeholders. Again, as our presenters mentioned, global perspective of strategic management recognizes the complexities and opportunities of operating in a globalized world. Strategic managers must navigate diverse international environment, understand global competitive dynamics, manage geopolitical risk, and embrace ethical and social responsible practices to succeed in global marketplace. So by adopting a global mindset and integrating global considerations into strategic decision-making, organizations or your company can position themselves for sustainable growth and competitive advantage on the world stage. So I think that's it for this topic.